Itong pagkakaroon ng political pressure sa Kongreso ay minumungkahi ng isang propesor para magpanukala ng batas kontra sa political dynasty. Samantalang mga naghain naman ng petisyon umaasang diringgin ng Korte Suprema. Narito ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Iminungkahi ng isang propesor ang pagkakaroon ng political pressure sa Kongreso ng Pilipinas upang magpasa ito ng batas kontra political dynasty. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo kay Professor Maria Cielo Magno, former Finance Undersecretary, ibinahagi niyang dapat obligahin ang mga mambabatas na gumawa ng hakbang hinggil rito. Aniya, mahalaga din ang pakikibahagi ng publiko upang i-pressure ang mga nakaupo sa gobyerno na sundin ang kanilang mandato sa konstitusyon ng bansa, kung saan ipinaliwanag nito na ang hindi pagkilos ng Kongreso na magpasa ng anti-political dynasty law ay masasabing labag umano sa sinasabi ng batas. Nakasad raw kasi sa Article 2, Section 26 ng 1987 Constitution ang pagbibigay ng equal access sa mga Pilipino na mabigyang pagkakataon na makapaglingkod kasabay ng prohibition sa mga political dynasty. Narito ang tinig ni former Finance Undersecretary Maria Cielo Magno. Oo, kaya napakahalaga yung political pressure at yung pagpapaalam sa mga kababayan natin ng tunay na epekto ng political dynasty sa bansa. At kung sakaling maging favorable ang desisyon ng Supreme Court dito sa petition natin, kailangan natin yan kabitan, i-partner, lagyan ng kakambal na pagkilos politikal ng mga mamamayan para mas lalong magkaroon ng political pressure dito sa Kongreso natin na kumilos na at gawin yung trabaho nila. Huwag nilang i-violate yung Constitution at magpasa na sila ng anti-dynasty law. Dahil dito, umaasa siya kasamang ilang mga koalisyon, grupo at individual na diringgin ng Korte Suprema ang kanilang inihaing petisyon or certiorari at mandapus kahapon. Bagamat aminado siyang may mga nauna na nagsumite at nagpanukala ng batas na naglalayong wakasan ang political dynasty sa bansa, mariin niyang iginiit na hindi naman ito gumagalaw o naipapasa. Kaya naman dahil dito, naniniwala siyang sa pamamagitan ng kanilang petisyong inihain sa Korte Suprema na mismo ang pinakamataas na hukom na sa bansa ang gagawa ng hakbang hinggil rito. Narito muli at ipakinggan si Professor Maria Cielo Magno. Alam niyo po, yung mga anti-dynasty bill, may iba't ibang na-file na rin po na yan. Yung mga iba't ibang congressman natin, senador natin sa kanilang inisyatiba ay maaring mag-file ng bill. Pero yung mga na-file po na yan, hindi po yan nagiging batas hanggang yan ay na-discuss ng lower house, ng Senado, at maipasa ng buong kongreso natin, lower house and upper house, at mapirmahan ng presidente. So, noong mga nakakarang 4 na dekada, meron pong mga congressman at senador na nagpa-file ng bill pero hindi gumagalaw. Live mula dito sa lungsod ng Maynila, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!